magkaroon ka ng letter A, matinding putok. B, mabahong hininga. Isabel. Di ba may kasabihan na ang mga Pinoy daw mahilig maligo ng maraming beses sa isang araw. So, inisip ko, feeling ko, according to the people, parang mas yung putok yung mas nagiging conscious ang mga people natin dito. So, ako, sinagot ko, letter A. Kokoy. Ako agree naman ako doon sa may matinding putok. O, kahit sino naman ayaw ng may putok, di ba? Parang hindi naman talaga katanggap-tanggap yun. Pero para sa akin, bad breath eh, di ba? Parang kasi ako dahil gusto kong kumakausap ng iba't ibang tao, parang hirap naman kumausap ng tao. Hindi lang naman ako, yun din yung feeling kong sagot ng karamihan na may bad breath ka. Para paano ka magsasalita? Yun na nga. Kapag nabuntis ng lalaki ang kanyang girlfriend, dapat ba niya itong pakasalan agad-agad? A, dapat lang. D, hindi kailangan. Parang kinakabahan ka, Miguel. Hindi po ako kinakabahan. Actually, confident po. Hindi. Kasi katulad nga po ng sinabi ko, sa audience natin ngayon, kabataan. So, I'm assuming very woke sila ngayon. Ako, naniniwala ako na pag napunta ka sa sitwasyon na yun, nakabuntis ka, choice yun eh. So, kailangan mong panindigan. And sa isang relasyon, isang paninindigan ang pagpapakasal sa isang babae. So, para sa akin, dapat lang napakasalan mo dahil responsibility yun eh. Isabel, would you like to step forward? Step forward. Anong masasabi mo sa kanyang sentimento? Suportadong-suportado. Ayun! Ayun! Nung Okay! narinig ko yung sagot, gumagano na lang ako sa likod. Ayun na Good nga. answer. Okay, good choice. Kokoy, bakit yan ang sagot mo? Para sa akin, hindi kailangan. Kasi, akiramdam ko, hindi porket nabuntis mo, kailangan mo agad pakasalan. Ang importante is kung masusustentuhan mo ba, diba? Mapapanindigan mo ba at hindi mo tatakasan yung obligasyon mo bilang isang lalaki. Dahil lalaki ka. Natuklasan mong may kabet ang best friend mo. Aray ko. Sasabihin mo ba ito sa asawa niya? A, oo, mali yung ginagawa niya. B, hindi. Ayaw kong makialam. Bugoy! Unang-una sa lahat, hindi ako si best friend. Saka, pangalawa, ang sabi, natuklasan mo. Oh. Okay? May kabit ang best friend mo. Sasabihin mo ba ito? Hindi ka question ng asawa niya. Okay? Hindi ka na on the spot. Yung ang sagot ko, hindi. Ayoko pong makialam. Okay? Okay. Una-una po sa lahat, doon muna ako sa best friend. Una kami nagkakilala ng best friend ko bago yung asawa niya. So ngayon, May kwento ah. May backstory pa. kasi nangyari na to eh. Ayun na nga. Ito Oh. alam kong mali ang ginawa ng best friend ko, okay? Pero gusto kong matuto yung best friend ko sa maling ginawa niya. So ano ang gagawin? Hindi ako mangingialam. Ang mahalaga nito, hindi ka kasama ng best friend mo nung gumagawa ka ng kalikutan. Exactly! Ayaw kang pautangin ng kapatid mo. Pero nakita mong may bago na naman siyang sasakyan. Ano ang mararamdaman mo? A, happy ako para sa kanya. B, maiinggit. C, sasama ang loob. Letter C. Kasi kung sa akin mangyari yun, parang medyo nakakasama ng loob. Oo na. Kunyari, konti lang naman yung halagang hinihingi ko, di ba? Parang, though hindi, mahirap kasi kailangan mo rin maging masaya para sa kanya, no? Depende yan sa sitwasyon eh. Pero feeling ko, mostly ang sinagot nila ay letter C. C. Cowboy. Kami rin naman po, pakiramdam ko wala namang masama sa sumamaan loob dahil valid naman ang ating nararamdaman. Ang masama lang ay siguro kung may gagawin tayo about it. Siguro kung magalit tayo sa kanya, hindi natin pansinin. Kasi nasa pag-uusap naman yan. Kasi magkapatid nga kayo at maiintindihan niyo.